Thank you. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Bless po ba kayo? Lagi po tayong bless. Salamat sa Panginoon sa napakapalad po natin na lagi tayong mayroong panahon, oras para sumamba sa Kanya. Lalong higit yung journey ng ating pananampalataya, pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Napakaganda po nung sa buhay na ito ay na-encounter talaga natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Bible na iniwan. At sa ating pag-aaral nga is, kompleto na po yung revelation ng Diyos, lalo na nung dumating ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung pinakakaganapan ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Kaya yun po yung napakagandang nagkaroon tayo na tinatawag na kapanatagan sa buhay na to. Ang kailangan lamang talaga po ay aralin, unawain, at maging open ang ating isipan sa learning, sa pag-aaral. Sapagkat ang buhay parang kung ihahambing natin sa ating buhay sa pisikal, dumadaan tayo sa bata, noong una wala po tayo masyadong alam. As time goes on, yung bata nagkakaroon ng kaunti-unting kaunawaan, kaalaman. Minsan, umiiral yung kanyang pagkabata. Tapos, pag dumating siya sa adolescent period, yung adolescent period kasi is yung pumapasok na yung maturity, iniiwan niya yung kanyang pagkabata at yun nga sinasabi minsan ng iba na crisis sa edad ng isang tao, yung adolescent period, nagiging mapusok, nagiging pabigla-bigla. Pero minsan nagkakaroon ng analyzation, no po, na bakit ng mga ba nagawa yun, hanggang sa pag nagmamature ka na, and even na meron ka ng sapat na edad para umunawa, makaalam, nare-realize mo yung mga bagay na dapat pang ituwid, dapat pang ayusin at baguhin. Ibig sabihin, progressive po yung buhay ng isang tao. Lalong higit, ganun din po tayong mga mananampalataya. So, doon po sa mga bago, gusto niya umattend. Sabi ko, umattend ka, pero maybe may encounter ka sa journey kasi ng ating pananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, medyo maraming mga nabago, maraming mga kagaya nga ng sinasabi ko kanina, na kapag nakapokus ka lamang sa scripture at talagang nag-aaral, talagang marami kang matutuklas ng maganda dahil nasa atin naman ang Holy Spirit. Ibinigay sa atin ng Espiritu ng Diyos, kaya huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Kaya sabi ko sa kanya, kung makita mong katanggap-tanggap, sana magpatuloy ka. Kung nakita mong medyo parang as time goes on, sabi, pakinig ka muna, pag-aralan mo, saka natin siya desisyon sa buhay. Kasi nga po, sa church na to, hindi ko ano lang yung sabihin ng nagtuturo, sunod-sunuran ka. Hindi ko mabait yung nagtuturo, hindi naman ako mabait na mabait. Ano lang, konting bait lang. Okay na sa'yo. Kailangan, ang pinaka-tools natin, ang Bible. At dito nga po sa church na to, laging isinasuggest, mga kabataan, mga magulang, talagang makabisa ang Bible. Kung maaari nga, mabasa natin to from Genesis to Revelation. Ang hirap nun. Marami tayong ginagawa. Sabi natin, marami tayong ginagawa. Pero, gaya na narinig ko kay Brother Ray, sabi niya, as time goes on, pag naunawaan yung layunin ng Diyos, malilesen ang focus mo. Hindi naman masamang pag-focus sa material, physical things, earthly things, kasi part ng ating pagkatao yon. Pero sabi ko nga, pag ikaw ay na-born again, matutuklasan mo, meron ka ng dalawang identity, meron ka ng dalawang citizenship. Di ba? Isang earthly or outward physical man, and ang isa ay inward man.
Na kung saan, kung ang physical ay pinapakain natin, minemaintain natin, lalo na pala yung spiritual. Pero which is, yun yung napapabayaan. Kasi once na na-born again ka, yung dating patay na espiritu na namatay during sa pasimula ng first Adam and yung si Eva at si Adan, na nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na knowledge of good and evil, namatay sila. Pero hindi physical. Ang namatay yung kanilang spiritual, yung inward man. Kaya from there, nung bumagsak sila, naghari na ang kamatayan. Sabi ng Romans, naghari ang kamatayan. So ang namatay yung spirito ng tao. Iyon yung sinolve ng Panginoon ng Diyos kung bakit niya isinugo si Jesus. Kaya hindi agad siya maintindihan nung sabi niya na, except a man be born again, he will not see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At alam natin na ang kaharian ng Diyos na dala ng Panginoong Jesucristo is spiritual, eternal. Dahil namatay yung pinakamahalagang bahagi ng tao, yun nga yung espiritu ng tao. Kaya sabi doon, hindi siya maintindihan ni Nicodemo na isang leader, isang nagtatrabaho sa loob ng templo, na hindi niya maintindihan kung paano ipapanganak na muli, kung kailangan bang pumasok uli sa bahay bata ng isang ina, which is flesh. Kaya sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman, sa laman. Pero ang ipinanganak sa Espiritu. Huwag kang magtaka sapagkat kinakailangang ipanganak na muli ang isang tao, which is in the Spirit. Hindi po sa physical. Kasi ang physical ay ito yung galing kay Adam. Pero yung Espiritu, yung second Adam ang nagbigay ng buhay dyan. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Pero alam natin, ang sabi ng 1 Corinthians 4:15. For though you have 10,000 instructors in Christ, bagaman maraming magtuturo kay Kristo, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. So huwag niyong kalilimutan yan. Isinilang tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Okay? Sa pamamagitan ng gospel. Ano yung gospel? So, common na sa bawat isa sa atin na yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15 from verse 1 to 3. Sinasabi doon, ang ebanghelyo na aking ipinangaral na inyo namang tinanggap. Pag sinabi pong tinanggap, pinanampalatayanan. Na siya naman ninyong pinananatilihan. Pag sinabing pinananatilihan, yun lang talaga. Wala nang iba. Ang source ng salvation, ang source ng pagiging anak. Kung bakit tayo naging anak ng Diyos. And then sinabi ng verse 2, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, bakit mo kinakailangan pagtiyagaan? Kasi yun lang ang focus mo. Para huwag ka manampalataya ng walang kabuluhan. Pag mayroong ibang magiging source ng pagiging anak mo, kung ang pagiging source ng pagiging anak mo, ang basehan mo ay by your good works, maraming gumagawa na mabuti. Even hindi Kristiyano. Mga honest sila. Buddhism, Shintoism, Islam, meron silang mga good works. Pero kung hindi si Kristo, hindi ka ililigtas. At minsan, merong mga sinasabing Kristiyano, nagdepende lang sa mabuting gawa at nawala ng kabuluhan yung ginawa ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkabuhay kamatayan at pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Kaya kung matyaga nating iingatan yon, yun tayo nagkakaroon ng tunay na pananampalataya. Verse 3, sapagkat binigay ko sa inyo una sa lahat ang akin mang tinanggap na si Kristo'y namatay. Ayun na yun. Dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Siguro magbibigay po lang ako ng ilang mga bagay nito for the sake po nung parang pinaka-intro para din sa mga bago nating attender.
na yung journey ng ating pananampalataya, doon sa kanyang kamatayan, doon sa krus, ay alam natin na detalye po natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na yung kanyang death, burial, at saka resurrection ay mayroong representation na dapat tayong maunawaan. Na doon sa kanyang death and burial ay ginudge yung flesh, kasi doon sa Romans chapter 7 ay hindi lahat ng sinasabing sin ay verb o mga pagsalangsang. Kung hindi, nagsimula ito doon sa bagay, noun, nananahan sa laman. Sabi ng Romans 7:17-18, may kasalanang nananahan doon sa laman. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito. Sabi ni Pablo, nung nalaman niya kung ano ang mabuti at kung anong masama according to the law, sabi niya, nakita niya na mayroon parang gumagawang kasalanan na tumitira. Hindi niya masunod yung hinihingi ng kautusan. Kasi ang proseso ng law, according to James chapter 2 verse 10, is gawin mong lahat. Hindi pwede yung na very good ka, hindi pwede yung average ka, siyam ang nagagawa mo, pero laglag ka sa isa. Kasi sabi ng James chapter 2 verse 10, whosoever shall keep the whole law, but offended in one point, he is guilty of all. Pag sinabing guilty of all, para ka na rin magnanakaw, para ka na rin mamamatay tao, para ka na rin mangangalunya. That is the meaning of guilty of all. Bumagsak ka lang sa isa. Parang unfair kung paiiralin mo yung isip ng tao. Kasi kung tutuusin sa tao, parang awa, mayroon pasang awa. Sa Diyos, kailangan gawin mong lahat ang standard para ikaw ay maging maabot mo ang kabanalan ng Diyos. So meaning, hindi masunod. Sabi niya, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Yung pag sinabing gumagawa, may nagagawa na siyang violation. Kung hindi ang kasalanang tumitira sa akin. So may nakatirang kasalanan. Ano sabi ng verse 18? Sabi ng verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Yan. Doon sa isang tao, no? Sa kanyang flesh, ito yung outward man, ay merong nananahang sin. That is ito yung noun. Malinaw naman yan kasi ma-analyze naman natin according to the scripture. Ayan, sa aking laman ay hindi tumira ang anumang bagay na mabuti. So meron talagang nananahang masama dito sa members of my body. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapot ang paggawa ng mabuti ay wala. Sabi nung kanyang isip, gusto niyang gumawa, gusto niyang sumunod. Pero yung gagawin, wala siyang magawa. Dahil alipin ang tao ng sin in the flesh. So linaw po niyan. Bigyan ko lang kayo ng background. Which is, yung sin in the flesh na yan, nananahan sa outward man, yan yung kinuha ni Jesus sang-ayon sa Romans chapter 8 verse 3. Doon sa mga kapatid na matagal na nating journey, sana ma-master nyo to. Kasi mamaya mag-uusap-usap tayo rito. Pag-aralan natin yung paano natin ipinamumuhay bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi ng Romans 8:3, sapagkat ang hindi magawa ng law, yung law, knowledge of good and evil, mula kay Adam, knowledge of good and evil, pagdating kay Moises, sa mga Hudyo, exclusive sa mga Hudyo po yun. Hindi po tayo kasama doon. Ang kasama lamang tayo doon sa universal law na nanggaling kay Adam. Di ba? Sabi diyan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan. Anong hindi magawa ng kautusan? Na mahina sa pamamagitan ng laman ng tao. Dahil may nananahang kasalanan. Sin in the flesh. Sa pagsugo ng Diyos, ito ang ginawang solusyon ng Diyos. Kasi mayroong problema, ito yung bad news sa tao. Mayroong nananahan sa kanyang laman. Sa pagsugo ng Diyos na kanyang sariling anak, sinugo. Doon natin maintindihan kung bakit sinabing, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Paano niya ibinigay ang kanyang anak? Ang sabi ng John 1:14, and the Word, si Jesus, capital W, became flesh.
nagkatawang laman. Bakit siya naging flesh? May purpose. Kasi ire-represent niya dito sa krus ng Kalbaryo, kukuhanin niya yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin. Sino yun? Si Jesus. Siya na walang kasalanan. Ulitin ko, bakit siya walang kasalanan? Ipinanganak siya ng isang babae, birhen, si Mary, walang naganap na natural process para mabuo ang isang bata sa sinapupunan, walang naganap, walang mali siya, walang sex na naganap, kaya nga nagulat si Joseph, bakit ganon? Sabi, ipinaliwanag ng Holy Spirit sa panaginip kay Joseph na ang dinadala ni Mary ay sa Espiritu Santo. So, kaya sinabi na siyang walang manang kasalanan. Si Jesus ay walang manang kasalanan na kagaya ng ordinaryong tao. Lahat tayo merong sin in the flesh according to Psalms 51:5. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan. Sabi ni sa aklat ng Psalms 51:5, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ipinaglilihi pa lang siya, ando na yung kasalanan. Yung sin in the flesh, nung nabubuo sa laman sa sinapupunan ni Mary, ng babae, ay meron ng sin. Ando na yung sin in the flesh. Pero kay Mary, kakaiba. Walang sin in the flesh kasi walang nangyaring contact. Kaya nabuo siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya siya lang ang may karapatan, si Jesus lang ang may karapatan na tumubos sa ating kasalanan na nananahan sa laman, sin in the flesh. Kaya yung flesh ni Jesus, balik tayo sa Romans 8:3. Makikita nyo dyan yung word na condemned. Di ba the word became flesh? Sabi dyan, condemned. Hinatulan ang sin in the flesh. Tingnan nyo doon sa pamamagitan, sabi doon, sa pagsusugo, yun yung solusyon, yun yung remedy. Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, sino yun? Si Jesus. Anong nangyari kay Jesus? Nag-anyong lamang salarin. Mapapansin niyo yung lamang salarin. Sinful flesh. Naging makasalanan yung kanyang laman. Na wala naman siyang kasalanan. Kaya yung 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, siya na walang kasalanan, ay naging kasalanan na nasa laman. Anong purpose? Ang lahat ng sumampalataya doon ay that we might be made the righteousness of God in Him. So makikita ninyo, hinatulan yung makasalanang laman, pinako, namatay at inilibing yon. Para yung espiritu na namatay, yung ating inward man, maborn again, magkaroon ng panibagong buhay. Parang isinilang na muli. Kaya ang isinilang na muli, yung tama yung sinasabi doon kay Nicodemo, ang pinanganak sa laman. Hindi yan. Ang nakakalungkot, maraming churches ngayon, nakapokus ang biyaya ng Diyos sa laman. Puro ang aspeto ng salita ng Diyos, nakapokus sa laman. Totoo, ang Diyos ay Diyos ng physical and spiritual. Pero yung ginawa ni Jesus, nakapokus yun para iligtas yung namatay na espiritu. Iniligtas ang tao sa kamatayan. Eternal death. Patungo sa eternal life. Amen? Yun yung katotohanan. Yun yung good news. Balik tayo sa Romans 8:3. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Di ba? Nirepresent na niya ng kanyang body, yung laman ni Jesus, yung laman ng bawat tao. Kasi nga, ang lahat ng tao, merong sin in the flesh. Kaya, hinatulan? Condemned sin in the flesh. Hindi sa atin, sa katawan sa laman ni Jesus. That is the good news. Ang linaw po ng revelation ni Apostol Pablo. Alam niyo po, sa journey ng aming pag-aaral, nakapokus lang talaga
ang revelation ng mystery ng gospel kay Paul. Siya lang po ang nagpaliwanag ng ganyan na detalye. Although sina Peter, si James, si John, sinasabi nila na tinubos ang tao sa kasalanan. Ang kagandahan kay Paul, hayag na hayag yung liwanag ng misteryong sinasabi about sa kagandahang ginawa ni Kristo. Na tanggap naman natin kung bakit tayo may kahinaan sa laman. Wala tayong kakayanan. Kaya doon naiisip ng tao na wala tayong kaya alipin. Sabi ng Romans 7, alipin ang kasalanan. Ayan sold under sin. For we know that the law is spiritual. Mabuti yung law, pero tayo, karnal. But I am karnal. Makalaman. Yung laman nga natin ang kahinaan. Yun yung against sa spiritual Kaya tayo ay, noong wala pa ang krus, ang tao na hindi nananampalataya, alipin. At hanggang ngayon, kapag ang tao hindi nananampalataya, alipin siya ng kasalanan. Sold under sin. Alipin. Pag sinabing alipin, wala kang magagawa, sunod-sunuran ka. Dadaling kanyang palagi sa kasalanan. Hindi niya mape-perfect yung law. Spiritual yung law. Nature yun ng Diyos. Pero ang nature ng tao, nasa flesh siya, mayroong sin in the flesh. Kaya pag naunawaan mo, kailangan natin ng Savior at tagapagligtas. Kaya itinuro lang tayo ng kautusan patungo kay Kristo. Galatians chapter 3, verse 24 to 25. Tingnan natin. Ano pat ang kautusan ay siyang ito yung purpose po ng kautusan, naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Di ba ganda ng purpose ng Diyos? The law is good, the law is perfect, spiritual, pero ang tao ay karnal. Pag nakita ng tao na ang kalaban ng mga bagay ng spiritual ay ang laman, magdi-decide ka na wala tayong magagawa, kailangan natin si Kristo. At ganito yung ginawa ng Diyos na solusyon. Tinapos yung power ng sin na nananahan sa laman sa pamamagitan na yung kanyang laman ang nagkawasak-wasak. Hinatulan yung kanyang laman para sa atin. Ang makikinabang yung sumampalataya. Diba? Upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap, ang gagawin lang natin, dating sinner, manampalataya sa ginawa ni Kristo, para pagdating dito, burado na yung kanyang sin in the flesh, in the sight of God, dahil nanampalataya ka. Dahil ito, namatay, inilibing, yun yung representation ng outward man. Pero yung kanyang espiritu, yung taong panloob, yung kanyang spirit, ay nirepresent na dating patay sa pagkabuhay sa resurrection ng Panginoong Jesucristo. Binuhay na mag-uli yun, Ephesians 2, 5 and 6. Bagamat tayo yung mga patay, noon tayo patay dahil sa ating kasalanan. Sino ang patay? Yung inward man. Tayo ay binuhay, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Sabi diyan, binuhay, nakalakip ni Kristo. Kaya yung binuhay na born again. In the Spirit. In the Spirit. Na born again yung taong panloob. And then, ano sabi ng verse 6? Ito yung medyo controversial. Pagbabasahin nyo kasi yan, past tense na po yan. Hindi naman sinabing ibabangon. Kung hindi, ibinangon. Past tense na yan. Pag sinabing seated, pinaupo. Hindi yung will sit. Yun yung nangyayari na sa inward man. Yan yung mahirap unawain ng natural mind. Diba? Pero in the Spirit, pupunta ka sa Espiritu, mananampalataya ka, ano yung katotohanan ng ginawa ni Kristo. Verse 6, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya. Past tense na po yan. Yan. Ngayon, ito nga po yung ating nagiging topic sa kung bakit yung ating inward man, nasa new heaven and new earth na yan. Na siya ay nasa sangkalangitan na. Diba? Napag-aralan natin na ang pattern niyan si Jesus Christ. Nung siya'y nasa lupa, John 3:13, at walang umakyat sa langit kung hindi ang nanggaling sa langit. Sino yon? Sino yon? Panginoong Yesus. Nung sinasalita niya, tanong, ganito yung pag-a-analyze
sa Bible para medyo maganda yung interpretation, hindi tayo ma-out of context. Nagsasalita niya si Jesus, sinong kausap niya dyan? In that time, ganun ang pag-analyze. Hindi mo yan mai-apply yan basta-basta sa ngayon. Ang isa sa basic interpretation is, who is the speaker? Kanino naka-address? Anong time? Anong panahon? Kasi pag pinag-aralan mo yun, kailangan yan merong historical background, yung circumstance at the time, para hindi ka ma-out of context. Sabi diyan, walang umakyat sa langit kung hindi ang nanggaling sa langit. Sa mga katwid bagay, pasinin niyo to, ang anak ng tao na nasa langit. Ito yung nakakagulo. Sinabi niya na nasa lupa siya, nung panahong siya nasa lupa, nasa Israel, ang kausap niya mga Hudyo, tama? Especially yung mga alagad, at saka yung mga audience niya in that time, na mga Hudyo, na wala daw nang galing sa langit kung hindi yung anak lang. Walang nakakaakyat pa sa langit kung hindi yung anak lang. Marami kang matutuklasan ngayon dyan. Pag nagpapasubmit ka sa scripture, marami kang matutuklasan. Simple lang. Yun bang mga old covenant characters like David, Abraham, mga sumampalataya din sa Diyos, yung mga bang propeta, sila ba ay nasa langit nung namatay na? According to that scripture, wala pa. Waiting sila. Sila yung mga natutulog. Sila yung sinasabi ng mga natutulog kay Kristo. Inaantay nila yung resurrection ni Christ. Kasi si Christ lang ang unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli. Makinig kayo magaling. Medyo napakasela nito. Si Christ lang ang pinakaunang bunga. 1 Corinthians chapter 15 verse 20, sana hindi ako nagkakamali. Datapwat ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan. Pansinin niyo to, si Kristo ang pangunahing bunga. Ang pinag-uusapan dyan sa pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Yung pagbalik daw ni Kristo, yun yung lahat ng sumampalataya, sila yung pangunahing bunga ng resurrection. Pero ang believe naman natin, naganap yan noong AD 70. Yung resurrection of the dead in Christ. Okay. So, makikita natin na yung mga old covenant believers ay inantay yan. Meron pong proof dyan. Kaya lang mahabang pag-aaral. Sinabi yan ni Job, sinabi yan sa aklat ng mga gawa na si David, inantay pa rin yung the day of the Lord, yung araw ng Panginoong Jesucristo. Okay, balik tayo. John 3:13. So, walang umakyat sa langit kung hindi ang nanggaling sa langit. Pastor, paano si Enoch? Pastor, paano si Elias? Elias nga ba? Pag-aaral. Dapat nag-aral. Pag-aaralan natin. Mayroong mga patunay niyan. Ang Bible din ang magpapatunay niyan. Sa mga kadibagay, ang anak ng tao na nasa langit. Sabi ni Jesus, wala daw nanggaling sa langit, nakakit sa langit, kung hindi yun nanggaling. Siya yun. At habang sinasalita niya, inaangkin din niya, sabi doon, na nasa langit. Siya ay nasa physical, pero sinasabi niya, siya ay nasa langit. Di ba? Parang ang hirap unawain. Yan din yung pattern natin ngayong mga believers. Narito tayo sa lupa, pero yung ating espiritu, nasa langit. Kasama na ng Panginoong Jesucristo, seated in the heavenly places. So, nakakagulo, di ba? Parang ang hirap unawain. Hindi po talaga kayang arukin ng natural mind. Kaya dapat talaga masanay tayo sa salita ng Diyos. Yan yung ating binibigyan ng pinakamataas na authority sa ating buhay. Maniniwala ka sa impos, parang ang hirap paniwalaan. Kasi ang ating natural mind, to see is to believe. Di ba? Pero ang pananampalataya ka,
kahit hindi mo nakikita. Di ba? Hindi mo gagamitin yung iyong isipang pang-pisikal. Pagkatapos, napag-aralan din natin na mas paniniwalaan mo yung Espiritu, salita ng Diyos. Spirit of truth. Kasi lahat ng nakikita, according to Hebrew chapter 11, nanggaling sa hindi nakikita. Kaya dapat, ang isang mananampalataya, mas paniniwalaan niya yung Spirit. Kasi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na-form ang langit at ang lupa, na-form ang nahiwalay ang tubig sa lupa. Yung nakikita, ang source ng pinagmulan niya, yung Spirit, yung hindi nakikita, especially salita ng Diyos. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan, itong earth, ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat, ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, mas totoo yung hindi nakikita. Pangalawa na lamang yung nakikita. Kasi yung nakikita nanggaling sa hindi nakikita. Yun ang mahirap. Pag ang isang tao walang malay at kaalaman sa salita ng Diyos, siyempre sa kanya, makita ko muna bago ako maniwala, para si Tomas. Pero sa Diyos, manampalataya ka, kahit hindi mo nakikita. Kaya doon tayo sinasanay. Ang problema, against ang ating flesh. Kasi ang flesh, ang pinaniniwalaan niya, nakikita niya, naoobserbahan niya. Tingnan ninyo to. Luke 17, 20 to 21. Luke chapter 17, verse 20 to 21. Palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Alam nila kasi, darating ang kaharian ng Diyos eh. Kasi nga sila'y alipin at nabihag ng Roman Empire. At hindi lamang ang Roman Empire, for so many years ay ilang mga banyaga ang umalipin sa Israel, pero yun ay bunga ng kanilang pagkakamali, violation, pagsuway sa Diyos. Kaya ito yung hinaantay nila kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Yung sila ibabalik uli ng Diyos daw ang kaharian. Sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Kaya dapat hindi tayo nasasanay lagi na ang expectation natin, magbe-base tayo sa nakikita eh. Paano kung may problema ka? Paano dumarating ba sa isang Kristiyano, even tayong mga mananampalataya, nagkakaproblema? Yes! Pag diyan ka tumingin, parang hindi ako pinaghaharian ng Diyos. Parang pinabayaan ako ng Diyos. No. Kasi ang kaharian ng Diyos, tuloy mo. Kaya sabi ni Jesus, hindi na nakikita. Ang kaharian ng Diyos, hindi ma-obserbang nakikita. Anong kasunod doon? 20. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan sa lugar. Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos. Nasaan? Nasaan daw po? Nasa loob ninyo. Bakit loob? Yung sa inward man, sa espiritu. Kasi yun ang isa-save ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos, hindi nila naiintindihan yun. Lagi silang nakapokus sa physical. Ulitin ko, God is a God of physical and spiritual. Pero yung dalang kingdom ni Jesus, wag mong ia-apply palagi sa physical. Basic lang yan. Balik ka uli doon sa paano ka ipapanganak na muli. Ang ipinanganak sa laman. Ang ipinanganak sa espiritu. So yung focus ng pagdating ni Jesus ay iligtas yung namatay na espiritu. Dahil ang gusto ng Diyos, yung taong panloob, yung sinasabi niyang ang kaharian ng Diyos nasa loob nyo, ay magkaroon ng eternal life, eternal kingdom, spiritual kingdom, hindi nakikita. Maliwanag po ba? Eri pa isang proof. John 18:36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko, bakit mo? Kaharian na sinadala ni Jesus, ay hindi saan? Sa sanglibutang ito. Ito nga po yung nakakalungkot eh. May pangako naman ng Diyos, pero wag dito tayo nag-e-expect ng sukatan nung kaharian ng Diyos.
Sabi lang ng Panginoon, pag inuna niyo yung aking kaharian at ang aking katwiran, yung mga bagay na inyong hinahanap ng mga hentil, kung ano yung kakainin, kung ano ang isusuot, kung papaano ang bukas, wag muna yan. Unahin niyo muna yung aking kaharian. Ano yung kaharian ng Diyos? Hindi nila naiintindihan, spiritual. Sa loob nila, dapat may maayos doon sa isipan nila. Kaya sabi diyan, ang aking kaharian ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko'y sa sanglibutang ito, sabi niya, sana ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka. Ipagtatanggol ako nila upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. Nilinaw po niya yan. Hindi po yan sa physical. Kung hindi ang kaharian talaga niya na aayusin ay sa ating kaloob-looban, sa ating espiritu. And that is the good news. Kaya ang ating usapan, ang focus ng pananampalataya, is spiritual. Huwag tayong matakot sa physical. Ang sabi ng Panginoon, idadagdag niya. Pag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay pag-aari ng Diyos. At ayon sa ating mga pinag-aralan minsan, ang sabi, all things are yours. Ang lahat ng bagay sa inyo sapagkat si Kristo ay sa Diyos. At kung kayo ay kay Kristo, ay di, para sa atin yan. Ibig sabihin, huwag tayo matakot, maghanap buhay ka, magnegosyo ka, pero huwag mong pababayaan yung spiritual. Sabi ko nga po kanina, as time goes on, pag nakita mo ang ganda ng scripture, naging maliwanag ang salita ng Diyos, malelesen yung focus mo sa physical. Maraming tao, dito lang nakapokus. At ibinay-base nila, wala naman masama, na laging, sana huwag mag-provide ang Diyos, sana wag pagalingin ako ng Diyos. Wala pong masama doon. Pero hindi doon ang focus ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa ating inward man. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, pag-aari ka niya, dahil ang sabi ng Bible, tayo ang templo ng Espiritu Santo. Hindi niyo ba alam na kayo ay binili na ng mahalagang dugo ni Jesus? At hindi na kayo na nabubuhay at hindi nyo na pag-aari kasi binili ka na ni Jesus. Sabi ko kanina kasi kay Sister Nora, naku, nalimutan yata niya, magpo-form tayo ng group, kababaihan, mga tatay, mga kabataan. Dapat gano'n na mag-form tayo ng group. Tapos, babaguhin ko yung sistema. Napahaba lang po ako for the sake ng mga bago. At para ma-repress na rin sa ating isipan, lagi namang sariwa ang salita ng Diyos Hindi nakakasawa yung gospel. Ulit-ulitin yung ganda ng ginawa ni Jesus. Kasi, babaguhin ko po sana yung style natin na laging ako nagsasalita. Ang magiging leader, yung medyo common na sa ating journey about sa gospel of Christ. Yung pamilya na rin siya, kung ano yung nirepresent ni Jesus doon sa kanyang kinondem yung kanyang flesh. Kaya sabi ko kanya, nirepresent yung ating outward man, yung flesh. Tinapos yung bisa ng kasalanan. And then, yung sa pagkabuhay na mag-uli niya, nirepresent niya yung espiritu ng tao na dating patay, isinama niyang nabuhay na mag-uli at pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa sangkalangitan. Pag common na yung isang leader, common na yung gospel, ire-represent niya yung kanyang grupo. Magbibigay ako ng mga verses na relate, kasi dito lang naman tayo focus Kasi sa kagandahan, pag naging familiar sa iyo ang gospel of Christ, yung mga malalalim na mensahe, dito manggagaling. Yung mga malalalim na, yung hindi mo agad maintindihan, hindi mo agad maunawaan, parang ang hirap hagilapin. Minsan sasabihin ng iba, sasakit ang ulo ko, hindi ko maintindihan. Magiging madali. Ito yung susi. Kaya kinakailangan doon sa isang grupo, mayroong leader doon na familiar ang gospel of Christ. Na pag ako nagbigay ng isang mensahe about sa gospel of Christ, kagaya halimbawa, bakit tayo nasa new heaven and new earth na samantalang in future pa yan? Diba? Pero sabi ng Bible,
Colossians 1:13, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, who had delivered. Anong tense? Past tense. Who had delivered us. Mga Kristiyano yan. Na-deliver ka na raw. Iniligtas na raw tayo. Saan? From the power of darkness. Ang gagawin nating paraan, gaano mo ito pinananampalatayanan at paano mo ito ia-apply sa iyong buhay. Although, minsan, merong mga problema at mga may failure na dumarating pa sa buhay ng isang mananampalataya. Paano mo ia-apply yan? Kung ang aspeto ng pagkaunawa ng isang believer ay sa physical pa rin yung biyaya ng Diyos, babagsak yan eh. Pero kung ilalagay mo sa espiritu mo, na ang espiritu mo ay hindi na pwedeng pagharian ng kadiliman. Kasi sabi dyan, who had delivered us from the power of darkness. Tanong ko kayo, nananampalataya po ba kayo? Na-delivered na kayo sa power of darkness? Halimbawa lang ito. Pag nag-uusap-usap kayo. Paano kung halimbawa ngayon may malaki kang problema? Paano kung halimbawa mayroon kang sakit na hindi biro? Sasabihin mo, nakakagawa pa rin sa akin ng kadiliman. Ganun ba yun? Kung ia-apply mo yan dito, kung alam mo yung inward at outward man, maligaya ka kahit na anong mangyari, parang si Pablo, in his time, laging may death threat, patago-tago, tapos nabilanggo. Ganun ba buhay ng isang mananampalataya? Parang talunan. Pero sabi niya, nung siya ay nasa bilangguan, nung sinusulat niya yung, kung hindi ako nagkakamali, yung aklat ng Pilipos, siya pa yung nakapagmensahe na, rejoice in the Lord always, and again I said, rejoice. Parang, bira ng lolo ko to si Pablo. Dapat nga, dinadamayan si Pablo kasi nasa bilangguan eh. Gaano kahirap yung nasa bilangguan ka? Pag ikaw ay isang magulang, pagkatapos merong balita na mabibilanggo yung iyong anak, hindi ka mapakali eh. Tama? Ayaw mo nun. Malulungkot ka. At mananalangin ka, Panginoon. Wala namang kasalanan ng anak ko, paano to? Diba? Para bang talunan. Dapat maging maliwanag na sa atin yan. Kasi kalimitan, iniya-apply ang kaharian ng Diyos dito lang sa physical. Tandaan ninyo, ang sabi ni Jesus sa John chapter 16, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace, para manatili yung kapayapaan. In the world, ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ano yung sinasabi niya? Sa gagawin niya sa krus, yung kaharian ma-establish na sa loob nyo. Ano man ang mangyari sa physical, meron ka pa ring peace. Dahil alam mo, hawak ng Diyos ang buhay mo. Meron ka ng eternal life. Amen? Amen? Good news po ba yon? In spite na nakakaranas tayo minsan ng krisis at problema sa buhay. Maganda bang maintindihan ang liwanag ng gospel? Yes. Kasi marami ang confused dito. Marami. Kagaya natin, nung araw, kagaya ko rin, sabi ko kanina, minsan dumadaan tayo sa mga mali. Kasi wala namang perfect. Pero ang maganda, basta nagpapatuloy ka sa learning at open ka sa learning, huwag mo agad babarahan. Mali yan. Di ganyan. No, bigyan natin ng authority ang salita ng Diyos. Yan ang bibigyan mo ng authority. Huwag mo intindihin yung sasabihin ng tao. Ayan, andiyan kayo, kaya ganyan nangyayari sa buhay nyo. Parang gano'n si Pablo. Ayan, sabi mo, iniwan pa nga siya ng marami, di ba? Bandang huli, sa aklat ng Timothy, sinulat niya. Nung malapit na siyang patayin,
ng Roman government, sabi niya, iniwan ako ng marami. Gaano kalungkot yun? Pero hindi ka nagbe-base dun sa sasabihin ng tao. Laging ang iniingatan mo kung ano ang pangako at sinasalita ng Diyos. Kaya ang pag-ibig natin at pagsamba natin, yung topic natin nung nakaraan, John 4:24, sasambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yung Spirit, malinaw na sa atin na yun yung Word of God. Kaya ang sabi ng John 14:23, ito yung stand natin. Jesus answered and said unto him, if a man love me, pasinin nyo to, kung ang sino man ay umiibig sa akin, he will keep my words. Ang iingatan mo, hindi yung salita ng tao. Ang problema sa atin, ang kahinaan natin, kung ano yung sinasabi ng tao. Ang gusto natin, may kakampi tayo. Ang mas mahalaga, ang unang-unang kakampi mo, hindi naman tayo makikipag-away sa tao eh. Kaya lang nare-reject tayo. Ang mahalaga, ang kakampi mo, ang Diyos. Amen? At paano magiging kakampi ang Diyos? Kapag iniingatan mo kung ano yung kanyang pangako, kung ano yung sinasabi ng kanyang salita. Yun ang binibigyan mo ng authority. Hindi yung sasabihin ng tao. Amen? Kaya sabi niya, if a man loves me, he will keep my words. Anong gagawin niya? Anong mangyayari? Pag nakita ng Diyos, ito yung importante sa atin, yung sasabihin ng Diyos, yung favor ng Diyos, hindi yung favor ng tao. And my Father will love him. O di ba napakaganda nun? Alam mo na nasa pag-ibig ka ng Diyos. And we will come unto him and make our abode with him. Di ba napakaganda nun? Kasama mo ang Diyos. Hindi mo nga lamang kasama maraming favor ng tao. That is faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Hindi yung hearing by the word of man. Amen. Bless po ba kayo? Kung bakit hinihimok tayo, bigyan natin ng panahon, focus tayo sa spiritual things. Kasi yun ang dala ng Panginoon, yung kanyang salita. Ito yung bibigyan mo ng authority, iingatan mo at pahahalagahan mo. No matter what. Marami kasi hindi nag-aaral. Marami kasi nasanay na lang na kung ano sabihin ng leader, doon na sila. Diba? No, stand tayo sa Word of God. Open learning tayo. Kung kinakailangan may mabago, babaguhin ko. Bakit? Kasi dito tayo eh. Habang tumatagal, habang nag-aaral ka, marami kang matutuklasan, mauunawaan. Kaya yun po yung gagawin natin. Hindi natin na magagawa natin. Na magpo-form tayo ng group at pag nagbigay tayo ng isang message about sa gospel, pag-usapan ninyo paano natin ito ini-apply sa buhay. Kagaya sabi ko kanina, ang maling pagkaunawa sa kaharian ng Diyos, palagi nakapokus sa physical. Concern ang Diyos sa physical. God is a God of physical and spiritual. Pero wag mong mamamaling i-apply ang kaharian ng Diyos na dala ni Jesus sa physical. Bakit? Anong sabi ng Romans 7:14, if I'm not mistaken, for the kingdom of God is not meat and drinks. Ano yung nire-represent ng meat and drinks? Physical. But the kingdom of God is righteousness. Ayan. For the kingdom of God is not meat and drink. So yung meat and drink, nagre-represent siya sa physical. Physical needs. Physical blessings. But righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yun yung kingdom. Hindi daw yung meat and drink. Kaya malinaw dyan, purely Word of God, spiritual. According sa anong ginawa ni Jesus, ito yung kaligayahan natin. Meron kang joy, meron kang inner peace, meron ka pa rin kapayapaan. Kahit na minsan nagkakagulo sa lupang ito, kung mangyayari talaga, ano mangyayari? Kung magkakagiyera talaga, ano mangyayari? Mahalaga ang ating buhay, lalo na yung ating espiritu, pag-aari na ng Diyos. Amen. Magtipon kayo ng kayamanang hindi tinatanga, hindi kinakalawang, hindi nasisira. That is spiritual.
Ano yung kinatanga? Ano yung kinakalawang? Ano yung nasisira? Physical. Be not deceived. Alam nyo, pag tayo mga mananampalataya, ito ang kagandahan sa salita ng Diyos. Dadaling ka na para wag kang mabudol, para wag kang madala ng mga magagandang pananalita. Basta ang aakay lang sa atin, pasakop ka lang, pasubmit lang tayo sa Word of God. Kaya nga kumpleto na ang Bible eh. Aralan na lang natin. Be not deceived. God is not mocked. Ang Diyos ay hindi na pambibiro. For whatsoever a man soweth, kung ano man ang itanim ng tao, that shall he also reap. Yun ang kanyang aanihin. Verse 8. Flesh and spirit to ha, flesh and spirit. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, sa laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Bakit? Corruptible kasi itong flesh. Mabubulok nga yan eh. Fading. Dati ang lakas-lakas. Pero as time goes on, pahina ng pahina. Di ba sabi ni Pablo, bagaman ang aming taong panlabas, tabernakulong panlabas ay pahina ng pahina, pero ang aming taong panloob, palakas ng palakas. Di ba? Kaya kapag ikaw ay nag-focus lang sa laman, pangangailangan, physical needs, future, kung anong kakainin, ma-preserve mo yung mga anak mo, walang masama doon. Kasi dalawang pagkatao nga tayo. Pero pag dyan nang naubos ang panahon ng isang tao at nalimutan yung sa Espiritu, masabi dyan, dapat ang naghahasik sa Espiritu mag-aani ng ano? Buhay na walang hanggan. Alin ang importante? Pag naubos ang panahon ko sa mga bagay lamang ng panlupa, which is hindi naman masama, ang aanihin ko, pakinabang lang sa pang-physical, pero may temporal, may hangganan. Pero kung balanse ang buhay ko, at kung pwede nga, mas priority ko dapat ang spiritual, hindi ko pababayaan yon. Pag nagising ang isipan mo ng salita ng Diyos, papakita niyan sa'yo kung anong dapat mong valuehin. Ang problema, narinig mo to, tanong, makinig kayo magaling, paano natin to i-apply sa buhay? Pastor, ang dami kong alaga. Pastor, iniwan sa akin yung aking apo. Wala na. Pare-pareho kayo, pati mga apo mo. Ayaw ng Diyos yun. Gising-gising, ginigising tayo ng salita ng Diyos. Kinukorek tayo ng salita ng Diyos. Binabago, renewal of the mind. Ephesians 4:23. Renew the spirit of your mind. Diba? Mangagba kayo ng espiritu ng inyong pag-iisip. Bakit? Kung ano ang pinapahalaga ng isip mo, yun yung magiging lifestyle mo. Dapat mayroong pagbabago. Paano pagbabago? Hindi ako papayag kahit na minsan may failure ako na yung aking mga anak, hindi ko sabihan. Sasabihan at sasabihan ko, baka isang araw, ako lang ang nasa buhay na walang hanggan. Pagkatapos, naibigay ko nga yung pangangailangan nila, napagtapos ko nga sila, naging maganda nga yung kanilang kinabukasan, napabayaan naman nila, na itanim lang nila, nag-invest lang sila sa physical, napabayaan ang spiritual. Anong saysay noon? Temporal lang yan. Yun yung sinasabi ko kanina, habang lumiliwanag sa iyo ang kapahayagan ng salita ng Diyos, magkakaroon ng transformation. Yung focus mo sa sarili mo, at yung concern mo sa mga mahal mo sa buhay, at yung concern mo sa mga kaibigan mo, Romans 1:16, hindi mo ikahihiya ang mabuting balita. Bakit? Sapagkat to ang kapangyarihan ng Diyos. Saan? Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kung ako sumampalataya, dapat ganun din ang mga anak ko. Dapat ganun din ang asawa ko. Dapat ganun din ang mga kaibigan ko, kamag-anak ko. Palawak yan ng palawak. Sabi ko nga kay Brother Dado, problema, ang liwanag ng revelation sa atin. Pero yung evangelism, nawawala. Paano mo ipamumuhay yung Romans 1:16? Ganun ang gagawin sana natin. Group, paano mo ipamumuhay yan? Naririnig mo, nasa sa ulo mo, hindi ko kinahihiya, pero laging lamang sa buhay natin ang physical aspect.
yung mga needs. Kasi magugutom kami, kasi ganito. Totoo naman. Pero sabi ng Panginoon, unahin mo muna ang aking kaharian at ang aking katwiran. At idadagdag ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Huwag kang matakot. Kung mamamatay tayo, di patay. Maganda, meron kang eternal life. Ang isang ikinalulungkot ko, hindi na ako matatakot mamatay. Inaalala ko pa yung aking mga anak. Inaalala ko, gusto ko ma-establish yung isipan ng mga mananampalataya, ng mga mahal sa buhay natin. Nakuha niyo po ba? Kung paano dapat ipamuhay yung huwag kong ikahihiya, ang mabuting balita? Nakikita ba natin yon? Kinakailangan bang mayroong mabago sa lifestyle natin? Yes. Huwag kang makontento na mabait naman yung asawa ko, mabait naman yung anak ko. Sa langit na yan pupunta. No. It is not by our good works. Pasado naman ang anak ko. Kaya kung sa sinasabing maliwanag na, huwag mong i-apply ang kaligtasan sa physical. Amen. Opo, ang Diyos ay Diyos ng physical at Diyos ng spiritual. Pero ang kaharian niya, spiritual. Huwag kayong padaya. Kung saan ka mag-invest? Aani ka dyan. Nag-aral ka? Papasa ka. Pumokus ka. Pag ikaw ay nagpabaya sa pag-aaral, babagsak ka. Pero pag sumikap ka, nagdisiplina ka, papasa ka. Kahit hindi Kristiyano, pumapasa. Sana maging malinaw ito. Sana maunawaan nyo. Sana magising tayo. Nasa atin ang tamang revelation. Paano mo to pinamumuhay? Paano mo to ina-apply? Faith nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen. Blessed po ba kayo? Galatians chapter 2. Tingnan niyo si Pablo. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. Totoo ba yan? Hindi ka na ba nabubuhay sa sarili mo? Dati si Boyet, nabubuhay sa kanyang sarili, kung ano gusto niya, kung anong desisyon niya. Huwag mo akong pakikialaman. Kung ito tama, ito tama. Yun ba yung nabubuhay, hindi na nabubuhay sa kanyang sarili? Napakong kasama ni Kristo? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, habang nabubuhay pa si Pablo, habang nasa physical pa siya, sa laman, ay ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos. Ito yung faith ni Christ. Na tayo, yung imposible na makalaya tayo sa kahinaan, sa laman, siya makagagawa. Imposible sa taong iligtas niya yung kanyang sarili. Hindi niya kayang sumunod sa requirements ng kautusan. Pero si Jesus pumunta sa lupa under the law to fulfill the law to represent mankind. Kailangan may makaganap na tao. Kaya siya'y nagkatawang tao at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ano sabi ng verse 5? Galatians 4:4 and 5. To redeem, para tubusin, those who were under the law. Malinaw ba yan? Upang matubos niya na nasa ilalim ng kautusan. Kasi pag nasa ilalim tayo ng kautusan, lagi tayong sinner, lagi tayong condemned. Anong bisa nung sinabi ng Romans 8:1? Therefore, if anyone is in Christ, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. So, pinalaya tayo sa kautusan. Wala nang hatol. Yung ating inward man, hindi na siya pwedeng pagharian ng kadiliman. Kaya sabi ng Colossians 1:13, He had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom. Pansinin nyo, translated, past tense na yan. Kapag ikinanampalataya, translated na yung espiritu mo into the kingdom of His dear Son. Kung bakit malinaw na tayo, yung ating espiritu, nasa heaven, nasa New Jerusalem na. Amen. Although, narito po tayo sa physical, pero pag-aari na ng Diyos at nasa kaharian na ng Diyos at wala ng kapangyarihan ng kadiliman at hindi na mamamatay yon. Kaya sabi ng 2 Timothy 1:10, He had abolished
death. Kung dati ito'y pinagharian ng kamatay. Sabi, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death. Saan? Sa inward man. Yung dating patay na binuhay niya, hindi na mamamatay. And had brought life and immortality to light through, saan? The gospel. Di ba ang ganda niyan? Good news yan. Kaya kahit may problema ka, kahit may hindi mo maintindihan kung ano dumarating sa buhay mo, meron kang inner peace. My peace I give unto you. Hindi kagaya ng peace na ibinibigay ng... Huwag niyo hanapin yung peace dito. Kasi maraming tao, hindi nila makokontrol yung kanilang sarili habang hindi nila nauunawaan ang ginawa ni Kristo. Toxic. Bakit merong ganong klaseng mga tao? Kasi nga, merong sin in the flesh. Kaya huwag kang maghanap ng peace dito. May peace. Pero ang pinaka-peace na sinasabi ni Jesus, hindi kagaya ng kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito. Mayroon bang peace? Yes. Tapos yung World War II, peace time. Marami pang mga banta ng gera? Meron. At minsan sa ating isipan, nagbabattle. Mga dumarating na nakaka-stress at pressure. Normal yan. Pero pag naunawaan mo yung gospel, yung kingdom of God, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, sapagkat alam mo, nasa Diyos ka na. Amen. Paano mo i-apply yun? Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Pastor, si Pablo lang yun. 2 Corinthians 5:17. Ngayon, kung sino man na kay Kristo siya bago ng nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Sino yan? Yung inward man. Sila'y pawang naging mga bago. Yun ang new man. Pero itong ating outward man, walang nagbago dyan. Ikaw pa rin yan. Ganyan pa rin ang height mo. Ganyan pa rin ang buhok mo. Pero ang nagbago, yung inward man mo. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na nakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Tingnan niyo itong 15. Ito yung sinasabi ni Pablo, relate sa lahat. Siya'y namatay dahil sa lahat. Upang ang nangabubuhay, yung mga Kristiyanong nabubuhay, ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Di ba sabi ni Pablo yan, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. So ang mga mananampalataya din, sabi ni iba, si Pablo yan. Lahat ng Kristiyano, hindi na nabubuhay sa kanilang sarili kung tinatanggap mo na namatay si Kristo para sa iyo. Kaya kung namatay si Kristo para sa atin, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Kung hindi doon sa namatay. Sino yon? Si Kristo. So, ikinabubuhay natin ngayon dahil sa namatay sa atin para kay Kristo. Tuloy, 16. Kaya nga mula ngayon, hindi na namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Ang linaw naman yun eh. Ang laman, talagang may kahinaan ito. Hindi na yun ang tinitingnan mo. Ang tinitingnan mo na ngayon, yung ginawa ni Kristo. Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Si Kristo kasi wala na sa laman. Bumalik na sa Espiritu. Kinovered siya ng clouds. Nagbalik siya sa yung kanyang original na kalalagayan. In the Spirit. Tayo rin, ang kausap na ng Diyos sa atin, yung ating Espiritu. Yun yung pinalalakas, Ephesians 3:16. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, may pinagkakaloob sa atin, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na na kayo'y palakasin. Anong palalakasin sa atin? Ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Saan? Sa pagkataong loob. Malinaw po ba yan? Sa King James Version. Sa bandang huli, sabi doon, to be strengthened with might by His Spirit. So, nagpapalakas sa atin, salita ng Diyos, in the inner man. Amen. Habang tumatagal, lumalakas ng lumalakas, lumiliwanag ng lumiliwanag sa iyong isip, sa iyong espiritu, ang salita ng Diyos. Kaya, susunod na tong laman. Hindi na siya dapat mag-dominate. Kung maaari nga, yung sabi ng Romans chapter 6, recant yourself.
sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ituring mo na patay ang iyong outward man. Alam niyo, pag itinuturing mo ng patay ang iyong outward man, which is yun ang reality sa espiritu, malelesen yung pagpapahalaga mo sa anong dikta ng laman. At pag malakas ang iyong inward man, yun ang totoong kapuspusan. Hindi yung kung ano-ano nangyayari, nangingisay at tapos iiyak pagkatapos wala rin. Kasi ang nagpapalakas, ang pinalalakas ng Espiritu, ang tools ng Espiritu, yung Spirit, yung Word of God. Para pumasok sa isipan, sa inward man, yun yung lalakas. At pag malakas ang inward man, ang magdo-dominate, yung Espiritu, susunod yung laman. Kaya malelesen yung pagpapahalaga natin sa laman. At ang pinakatalagang focus natin, yung inward man. Amen. The good news is, kapag masaya ang iyong espiritu, lagi nagagalak, no matter what anuman problema, pati yung ating immune system, pati yung ating body, maaapektuhan, naniniwala ako, sabi ng scientist, yun ay lumalakas ang immune system. Yung masayang puso ang nagpapagaling. Amen. Naaapektuhan pati yung physical. Kaya the best na i-focus natin talaga sa buhay na to, salita ng Diyos. Please, please, please. Suggestion ko po, magbago tayo ng lifestyle. Magbago tayo ng lifestyle. Totoo, marami tayong pangangailangan, hindi natatapos yan. Labahin, linisin, pag-asikaso, papasok dito, papasok doon. Hindi po matatapos yan. Pero wag nating pababayaan yung ating pinakamahalagang pinahalagahan ng Diyos na maghari siya sa ating kalooban. Amen? Okay?